Actually mga kapatid, alam niyo po lahat tayo dito as a Christian ay nasa biyahe po tayo. Amen? At sabi po ng Bible in Matthew chapter 7 verse 13 to 14, sabi po dito, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan at sapagkat maluwag ang pintuan, malapad lang daw patungo sa kapamakan at marami doon nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang makakasumpong noon. Lalo mga kapatid, sa Christian, meron po tayong pagpilit po na tinatawag. Ang ginawa po natin ngayon, every time nagpupunta tayo sa gawain, every time na magpapagamit tayo sa Panginoon, it's a choice, mga kapatid. Hindi po pinipilit. It's a choice natin na pumunta sa church. It's a choice natin na magpagamit sa Panginoon. Meron pong lagi pong pagpili, mga kapatid. At doon sa pagpili na yun, meron pong tinatawag daw, meron pong maayos-ayos na pagpili. Yung meron pong parang pipiliin ko dito ako sa maluwag, meron pong makipot. Pero madalas po, bilang tao, as a human, lagi pong pinipili natin yung tinitingnan kagad natin na yung para pong maluwag. Amen? Lagi pong pinipili. Pero meron pong mga daanan na sa una po'y maluwag, then pumapasok ka, masyado pong umuuntit na umuuntit. Tapos pagdating mo sa dulo, wala pa lang nagbasa. Nakalak pa lang. Amen? So meron po tayong pagpili. Alam niyo po, tayo po na Christian. Pinili po natin yung makikot na pintuan. Nasa makikot po tayo na pintuan. Ngayon po, meron pong daan. Ibig sabihin, pag may daan, may dayan, may biyahe. Amen? Anong purpose ng daanan kung hindi dinadaanan? Amen. Sino po ba dito sa inyo pumunta dito sa church na hindi po dumaan sa daan? Saan po kayo dumaan? Baka pag hindi kayo dumaan sa tamang daan, alam na. Over the backboard. Amen. So, pag may daan, may biyahe. Amen. So tayo na mga Kristiyano, mga kapatid, lagi natin isipin na tayo po ay nasa biyahe. Mga kapatid, at ang biyahe natin ito ay hindi po biyahe ito ng mga Kristiyano. Amen. Tingnan nyo naman mga kapatid, hindi po ba parang nasa biyahe po kayo? Nakaupo kayo, hindi po ba? Lahat pa kayo dito po ako. Hindi po ba nasa biyahe po kayo mga kapatid? Kaya po huwag po kayong malikot. Dahil nasa biyahe po kayo, nasa biyahe po tayo. Biyaheng Kristiyano ito mga kapatid. Ang sabi nga po, patid ko na napakatendo biyahe. Sumpit palangit, diretso bitin ni palangit ang biyahe natin. Patigay ko na mga Kristiyano. Amen. So tayo po na sa biyahe na po sa biyahe, ibig sabihin na sa paglalakbay. Ang biyahe po natin mga kapatid, lagi natin isipin, iba sa biyahe ng hindi po mananampalataya. Amen? Iba ang biyahe ng di mananampalataya sa biyahe ng Kristiyano. Uy, dito ka na sumakay sa biyahe namin. Madali ito, mabilis. Minsan tayo na ako sa Lord, dito na lang kaya ako sasakay. Ang biyahe nito, biyahe ng makamundo. Pero nakalimutan mo, may biyahe tayo bilang Kristiyano. Amen. Kaya nga po, ang sabi po ng Bible in Romans 12 verse 2, huwag kayong magsiayon sa takbo ng mundo. Kung may biyahe sila, kailangan natin. Dahil may biyahe tayo mga kapatid. Amen. Yung biyahe na yan ay biyaheng Kristiyano. Kaya do not be conformed to this world, but be transformed. Ang sabi niya, by the renewal of our minds, sabi ito, that we may prove what is the will of God. Amen. Huwag tayong daw umayon. Kung biyahe niya yan ay biyahe ng di pananampalataya, huwag daw tayong umayon sa biyahe nila. Kasi may sarili tayong biyahe bilang sa Kristiyano. Amen. Kaya nga po, bakit po sa biyahe Kristiyano? Dahil ang biyahe natin ay special trip. Sino po dito sa inyo nakasakay na po ng special trip? Siguro po na nagsimula po ang lockdown. At siguro karamihan sa inyo, wala na po masakyan, special trip. Special trip kasi una, dalawa lang ang sakay. Sa kaunahan, sa likuran. Special trip, pag special trip, mahal-mura. Mahal ang pamasahe. Amen. Pag special trip, maluwag, hindi. Maluwag, lagi. Pagka maluwag, na-enjoy mo yung talaga, yung lugar. Amen. Kasi special trip eh. Yun nga lang, mahal. At mas maganda ang biyahe pag special trip. Alam niyo po ba mga kapatid, bilang Kristiyano, nasa special trip po tayo? Bakit? Dahil si Jesus mismo ang driver natin. Amen! Si Jesus mismo ang driver natin.
Dahil si Jesus ang driver natin, asahan natin mga kapatid. Kahit anumang patakbo yan, laging okay tayo. Dahil si Jesus ang driver natin. Kailan natin naging driver si Jesus? Mula nang nag-start tayong tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Nang hindi natin tinatanggap si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, ang driver ng buhay natin, walang iba kundi ang sarili natin. Kaya minsan ang daming simplang, ang daming disgrasya, ang daming sagasa na nangyayari. Kasi una, sarili natin ang driver natin. Pero pag si Jesus ang driver natin, mga kapatid, kahit anumang pangyayari o daanan, lagi pong maayos ang biyahe. Amen. Dahil siya mismo ang nagmamaniko ng buhay natin. Gusto po ba natin, mga kapatid, na si Jesus ang maging driver ng buhay natin? Amen. So praise God. Alam niyo po, sa panahon po ngayon, ang dami pong daan. At hindi natin ano ba kaya ang tamang daan? No? Kung sa amin po na mga Kristiyano, si Jesus po ang tanging pong daan. John 14:6, ang sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus ang tanging daan natin. Amen, mga kapatid. So, unang biyahe. Dalawa po tayo sa unang biyahe natin. Daang pagdadaanan. Ano mga daang pagdadaanan natin sa biyahe natin? Dadaan tayo sa tinatawag natin, mga kapatid, mabatong daanan. Ano po ba yung mga mabatong daanan sa buhay ng Kristyano? Ito po yung mga pagsubok sa buhay. Ito po yung sinusubok yung pananampalataya natin. Ito yung time na tinetest ang buhay natin spiritually at relasyon natin sa Panginoon. So, nandito po ba tayo ngayon sa mabatong daanan? Nandito po ba tayo dyan? Yan ang time na yan, nandyan po ba tayo sa mabatong daan? Ano sabi po ng Biblia? Alam niyo po mga kapatid, minsan po may mga tao na kapag pagdating po ng pagsubok sa buhay, dahil nasa biyahe po tayo bilang isang Kristiyano, ang sinasabi po ng ibang mga tao, Lord, wait lang! Bababa po muna ako. Madali lang, Lord, tigil mo muna yung biyahe natin. Bababa lang po ako, Lord. Aayusin ko lang po yung pagsubok ko. Actually po mga kapatid, bababa tayo doon sa biyahe natin, hihinto tayo sa pananampalataya natin para ayusin yung pagsubok na meron tayo. Bababa tayo, pero yung solusyon nandoon, si Jesus ang driver. Sa tingin po ba natin, malalagpasan, mabibigyan po ba ng resulta ang pagsubok? Matagal at hindi sigurado. Amen. Bakit? Kasi bumaba sa biyahe. Kaya pag bumaba sa biyahe, mas lalong bumaba ka doon sa mabatong daanan, bumaba. Eh, dumandar na si Jesus, tuloy na yung biyahe. Ano nangyari? Nandun ka pa rin sa pagbabatong buhay. Kasi bumaba sa mabatong buhay. Amen. Hindi nagtuloy sa biyahe. Anong sabi po ng Biblia? In John chapter 15 verse, ano sabi po doon? Kaya brother. Okay, anong sabi po doon? In John chapter 15 verse 5, ano sabi doon? Sabi po dito mga kapatid, in John chapter 15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, sabi po dito. At nanatili sa akin kayo, ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So sabi ko, ako ang puno ng ubas. Ako yung driver ng buhay natin bilang isang Kristyano. Ano sabi yan? Sapagkat kung wala kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kapatid, tandaan natin, pag bumaba tayo sa buhay natin, sumuko tayo, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Hindi laging maayos ang problema o pagsubok na pinagdaraanan natin kapag humiwalay tayo sa Panginoon. Amen. Kaya ang susi, dumaan tayo sa pagsubok ng buhay, huwag mong sumuko. Amen. Huwag mong humiwalay. Amen. No? So, alam niyo po, sa buhay natin bilang isang Kristyano, ang dami nating daraan po tayo palagi po sa mga testing na nangyayari. Sabi nga po daw, kapag meron po isang tao na gusto ka, tapos meron po mga tinatawag na sa relationship engaged ring. Di ba yung parang mag-i-engage sa packet, dalawa na hanggang sa dulo ng inyong hininga, na magsasama kayo, engaged ring. Ang tawag doon. Pero sa Christian mga kapatid, hindi po ba na nakakilala po tayo sa Panginoon? Ay, meron din doon tayo engaged ring. Pero lagi natin isinin mga kapatid, hindi lang po sa engaged ring nagtatapos. Meron pong suffering.
meron pong testing sa buhay natin. May suffering po palagi. No, may suffering, pero suffering is a part, not a whole part of our life. Mark my word, it's a part. Part lang mga kapatid. Pag sinabi natin part, o ikaw ang leader ha, habang nagsumit, huwag ka mag-preach. Baka mag-preach ka na. Part mo lang magsumit. Ikaw, part mo lang ganito, so operate ka na. O part mo ganito. Part lang kapatid, tama? Pag sinabi natin part, ibig sabihin, ay talaga pong habang buhay na talaga. Pero part lang mga kapatid, suffering, yung pagtitiis, yung pagsubok sa buhay natin is a part, not a whole part ng life natin. Amen? Kaya kung minsan may mga tao, ayoko na, hindi ko na kaya. Ayoko na, hindi ko na kaya pagsubok na ito. Mga kapatid, yung pagsubok natin is a part. Tandaan lang natin, minsan kasi yung kaaway, ay, hindi mo na yan kaya, hindi mo na yan malalagpasan. Hindi mo na yan malalagpasan. Kaya ang sabi ni Lord, it's a part ng pagsubok natin sa buhay. Kaya natin yung lagpasan. Amen. Ano sabi po ni 1 Peter chapter 1 verse 6, ang sabi po doon, ito'y dapat niyo kagalag at bagatman, maaaring magdanas mo na kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Maikling panahon mga kapatid. Hindi ako sinabi talaga habang panahon. Hindi po sinabi ni Peter na talaga po habang buhay. Maikling panahon lang. May pagsubok ka ngayon, hindi sabihin bukas, pwedeng wala na. Kung mamaya pag third service, wala na. Amen? So, ibig sabihin, hindi talaga siya talagang buong buhay may pagsubok sa buhay natin. In 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi doon, anong sabi po doon? Pagkatapos niyo magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang pagbibigay sa inyo ng kaganapan. Amen. Katatagan. Amen. At siyang saligang matibay at matitinang. Amen. Lagi natin tandaan mga kapatid, oo, may pagsubok ako ngayon. May dinadala ako pagsubok ngayon. Pero kapatid, sabi po ng Bible, magtiis tayo. Dahil may ikling panahon lang yan. After daw yan, sabi po ng Bible, ang Diyos na bukal, lahat magpapala. Ang siyang magpapala at siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan. Amen? Praise God. At lagi natin isipin mga kapatid, ang sabi po ng Bible in John 15 verse 9, kung paano iniibig ako ng Ama, iniibig ko rin kayo. Sabi niya po doon, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung si Jesus, kung si God the Father, love niya yung si Jesus Christ as the Son, how much more tayo ay mga anak din po ng Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Amen. Hindi po ibig sabihin na pagsubok na tayo sa buhay natin. Ang dami na po natin pinagdadaanan ay hindi na po tayo mahal ng Panginoon. Actually, mahal po tayo ng Diyos. Amen. At ang sabi niya, magpatuloy tayo sa Panginoon. So, abide in God, continue. In other translation, ang sabi doon, pursue. Ang sabi doon, continue. Continue in serving God. Continue in Lord. Ang sabi in other translation, magpatuloy sa Panginoon. Matapos nating dumaan sa mabatong daanan, daraan din po tayo sa pangalawang matarik na daanan. Alam niyo po ba yung matarik na daanan? Pagka matarik, doon sa Leo, pag pupunta po kayo doon sa Leo, lagi pong dadaan po kayo ng matarik na daan. Parang hindi mo pwedeng iwasan na hindi na ako dadaan dito, dadaan ka palagi doon sa matarik na daanan. Kung ang abot mo naman ay maglalakad naman ako, may matarik pa rin na dadaanan pababa. Yun lagi. So, after natin dumaan sa matarik na daanan, ano po ba yung mga matarik na daanan? Ito yung time na ang Kristiyano ay kinakailangan niyang i-break yung sarili niya sa mga alalahanin, sa mga dinadalang bigat. Ito yung oras na hindi madami ang dinadala. Mga kapatid, kapag pupunta ka doon, dadaan ka sa matarik, kung parang pababa siya na daanan, o kaya parang pataas na daanan, tapos ang dami mong dala. Sa tingin po natin mga kapatid, makakadaan tayo ng maayos? Hindi. Alala ko si Brother Erwin, pag madami yung sakay doon sa sasakyan, tapos matarik ang daanan, hindi po makatuloy-tuloy. Baba, kami daan, tatulak na. Kasi po ang dami pong dala, hindi po kagad makatuloy sa biyahe. Mga kapatid, kapag dumadaan po tayo sa matarik na itong buhay bilang isang Kristyano, ito yung time na ibig sabihin ang buhay natin sa Panginoon ay ninilis natin yung mga alalahanin, yung mga worries natin sa buhay natin.
Bakit? Dahil kung hindi niniles, hindi binabawasan ng mga worries na ito yung time na kung saan hindi tayo makakapagpatuloy sa biyahe natin bilang sa Kristyano. Amen? Ang hirap po kaya mga kapatid na dumaan na ang dami mo pong dala, ang daming dinadala. Amen? Ang hirap pa lalo na kapag matarik yung daanan. Okay lang kapag kapatag yung daanan, pero matarik ito eh. Ito yung ang hirap. So kapatid, dumadaan na po tayo sa matarik na daanan ngayon. Sa time na pinipray natin yung sarili natin sa mga worries, alalahanin sa buhay. Dahil kahit kailan hindi makakatulong ang worries natin. But trust in God will be help sa mga worries natin. Amen. Anong sabi po ng Bible in 1 Peter chapter 5? Casting all your care upon Him. Ilagak natin sa Kanyang lahat ng ating kabalisaan. Sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Amen! Lord! May pagsubok ka, may alalahanin mo po ako ngayon. Pero ang sabi mo po, God, nagmamalasakit ka. Amen? Hindi po ba, yung verse na yan, pagka, Lord, ang dami kong pagsubok ngayon, ang dami kong alalahanin, but you care for me. Amen? Nagmamahal ka, Lord, sa akin. Bagat siguro, ang dami ko lang alalahanin ngayon, pero yung ibang tao, hindi pa rin. Matigas pa rin ang puso, hindi nararamdaman ng pinadala ko ngayon. That God care for us. Amen. So, ano po dapat natin gawin? Ilagak natin. Bigay natin sa Panginoon ang lahat po ng yan. Sabihin natin, Lord, hindi ko na po kaya ito. Yung pagsubok ko ngayon, yung dinaraan ko ngayon, yung kabalisaan ko ngayon, yung minowores ko ngayon. But Lord, ibinibigay ko ito sa iyo. Because you love me, you cares for me, and you know more than about me. Amen. So, ibigay natin sa Panginoon. Pag dumadaan din po tayo sa matarik na daan, ito yung time na kinakonfess natin ang ating sarili sa mga kasalanan natin. Dahil hindi tayo makakapagpatuloy sa buhay natin kung dumaraan tayo, kung dala-dala natin yung kasalanan habang nagpapatuloy. Hindi tayo makakapagpatuloy na ako. Lagi natin isipin, sin is the hindrance, kaya hindi tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So what we do, sabi po ng Bible in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, sabi doon, He is faithful and just to forgive us our sins. Amen. Lahat po tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, kahit ako nagkakamali, dahil ko din pong palpak sa buhay. But sabi po ni God, confess. Yung Panginoon, all, sabi po ng Panginoon, lahat, pinatawad mo na, wala na. Wala kahit isa, wala yung asul. Sabi nila ng Indonesia. Wala yung mansa. Amen. Ang galing po ni Lord. Ang sarap po magmahal ng Panginoon. So, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Pangatlo, dahil po tayo sa tinatawag natin madulas na daanan. Ano po ba yung madulas na daanan? Nakadaan na po ba kayo sa madulas na daanan? Ito naman yung time na ang mga Kristiyano ay kinakailangan po niyang mag-ingat. Huwag agad padalos-dalos sa mga desisyon, mag-isip po na ng tama. Think right. Amen. So, dumaraan po ba tayo sa madulas na daanan? Mga kapatid, ito yung time na hindi dapat tayo padalos-dalos. Lord, ito na Lord, ito na talaga Lord. Ang nararamdaman ko, this is the day talaga Lord. Ito na Lord. Hey, hindi pa, ingat yung kapatid. Sabi ni Lord, huwag muna na, huwag ka muna magtuloy-tuloy. Ito na talaga Lord, I'm matured. Hindi pa siya matured. Kaya kung minsan gano'n. No, so, ano pong sabi ni Colossus chapter 2 verse 8? Ngayon magsipag-ingat, baka sa inyo may bumita sa mamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaray sa salitang sabi ng mga tao ayon sa pasimulaan ng araw ng sanlibutan. Sabi ni Paul, kayo magsipag-ingat, mga kapatid. Baka sa inyo may bumita sa mamagitan ng kanyang filosofiya. So as a Christian, mga kapatid, dumaraan tayo sa biyahe na pwede tayong ang dami, habang nagbuwabiyahe po habang buwabiyahe po tayo sa bilang isang Kristiyano, ang dami po mga kapatid na talaga pong nang-aalok, ang dami pong
ang dami pong temptation na nangyayari para po bihagin po tayo, para hindi po tayo makapagpatuloy sa biyahe natin. Kaya ang sabi po ni Paul sa Colossians, mag-ingat po daw tayo. Amen? So sa ating pananampalataya, hindi dahil yung katatag na ako, ginagamit ako sa ministeryo ng Panginoon, ay hindi na po ako mag-iingat. So mag-iingat na tayo sa ating pananampalataya. Ang sabi nga po, in Ephesians chapter 5, verse 15, mag-ingat kayo lubos, sabi na doon, kung paano kayo lumalakad, huwag kayong gaya ng mga mangmang. Kundi ang sabi doon, kundi gaya ng mga marurunong. Look carefully then how you walk, not as unwise but a wise. Ang sabi po doon, not a foolish but a wise. Alam niyo po ang pagkakaiba po ng mangmang sa katatalino. Ang mangmang ganito, pagka may nangyari na, ha? Ganun pala yun ang mangyayari. Hindi ko alam yun ha. Hindi ko naisip nun eh. Pagka, ano kayo mangyayari? Ang mangmang hindi lagi nag-iisip. Okay, punta ka na doon. Sige na, punta na doon. May bagay pala doon. Nanahulog sa... Ay, ganun pala yun. Mahulog pala ako. Kala ko hindi. Eh, tumalon sa ulit. Ginagawa, tumalon. Ay, ganun pala yung mangyayari. Kaya pala. Lagi niya kung nararanasan. Ay, ganito pala nangyari kapag nangyari na sa kanya. Foolish, mangmang. Kasi hindi ko lagi nag-isip. Pero yung wise man, kaya yun din sinasabi ng Bible sa atin na sa Christian, think like a wise. Sabi kasi ang wise, lagi pong advance mag-isip. Kaya po, minsan, mga kabataan nagtatampo sa parenting. Grabe ang ginawa nga, may advance ka mag-isip. Wise lang. Ang mga parents may pambata, wise lang kami. So, mas mabuti na yung advance nag-isip. Advance nag-plano, kaysa hindi po plano. Hindi po ba? Ano kaya mangyayari dito? Wait lang, para lang pag-isipan, parang yung ginagawa pa yung kuray, yung parang bakot yan. May engineer pa kami. Wait lang, pag-isipan muna natin. Ano kaya mangyayari dito? Sino ka sukat pa? Think wise. Wait lang, parang ganito yan eh. Ikaw ba? Okay na nag-isip, kaysa sa hindi nag-isip. So think like a wise. Kaya lagi po ina-encourage sa atin ng Bible, tayo daw po ay mga matatalino. Amen. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So don't think like a foolish because we are wise. Matalino po tayo. Hindi mo kapag sabi sa iyo, katabi matalino ka kapatid. Amen. Matalino ka. Alam ko pong iba-iba po ang katalinuhan na bawat isa sa atin. May matalino po mga ganito. Talino po ganito. So, we are wise, no? So, matalino tayo. Yung ka-wise na sabi, hindi ka matalino. Pero sabi ni God, as the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. So, last dialogue po tayo sa tinatawag nating patag na daanan. Dumaan na tayo sa mabato. Dumaan na rin tayo sa madulas at matarik na daanan. Ngayon may pagdadaanan pa tayo. Patag na daanan. Alam niyo po, yung patag na daanan, yun po yung pag dumaraan ako, ito yung ayaw ko. Patag na daanan. Gusto ko yung palaging mabato. Pag sumasakay na ako. Pero pag biyahe na ako na yung driver, patag na daanan lang yung gusto. Ano po ba yung patag na daanan? Ito yung time na piniprepared naman natin yung sarili natin. We prepared, equip, and conditioning our spiritual life. Ito yung time na nagiging masagana tayo sa buhay natin, pero hindi ito yung time na talagang hayahin. Ay, masagana na tayo. Okay lang yan, hayahin mo na tayo ngayon, relax. Pero it's the time, pagkapag walang pagsubok sa buhay na dumarating mga kapatid, lagi natin isipin, ito yung time na kinakondisyon natin ang sarili natin spiritually. Kasi hindi natin na time, darating ang time na kapag sabi nga po, kapag ka matahimik daw, huwag kang tatahimik, mag-isip. Kasi merong mangyayari. Alam niyo nung panahon po ng mga Israelita, pag matahimik yung pupuntahan nilang lugar, alam na nila, nakahanda yung mga kaaway nila. Kaya hindi, kapag matahimik, yun ang palagi nilang palatandaan. So dumarating po ba tayo sa time na ito, parang relax lang yung spiritual life natin, wala akong pagsubok ngayon, parang wala namang alalahanin ngayon. Wala akong gagawin ngayon, Lord. No, meron tayong gagawin. Ito yung time na kinakondisyon natin yung spiritual life natin sa Panginoon. Ini-equip, kini-condition yung pananampalataya at relasyon natin sa Panginoon. Through what?
through worshiping God. Ang sabi po ng Bible in Psalms 145 verse 21, sabi doon, ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon at papurihin natin ang laman, ang kayang banal na pangalan magpakailan paman. Worship God. Yung ginagawa natin ngayon, kaya umakit tayo ng service, it's conditioning our spiritual life. Kasi kapag mahina yung ating pananampalataya, tapos dumating yung pagsubok sa buhay, at mahina yung spiritual life natin, pwede tayong ma-down, pwede tayong hindi natumuloy sa biyahe natin bilang isang Kristiyano. Amen? Naranasan niyo po ba mga kapatid na nagkaroon po tayo ng lockdown, tapos wala pong worship? Hindi po ba parang lungkot? To be honest with you, oo, mas maganda, pero habang tumatagal, nagkakasawaan na. Ano ba to? Parang kami doon sa bahay. Saan na naman na nakikita ko lagi? Wala na bang iba? Pwede ko ba makita naman si Brother Mark? Hindi ko makita si Brother Mark? Wala ba? Pwede ko ba makita si Brother Lester? Hindi ko ba? Nagkakasawaan. Kaya po pag nandito po, ang ginagawa po natin, it's conditioning our spiritual life. Condition, hindi ko ba nakakondition ako kayo may nakaupo ko? Condition na condition. Ako po ang condition na po dito kasi nagigit. Tuloy mo tayo. So, worshiping God, worship sa Panginoon, yung pagpupuri sa Panginoon nakakapatatag ng ating pong spiritual life. Pangulit, giving thanks, magbigay tayo ng pasalamat sa Panginoon. Lord, salamat Lord dahil masagana kami ngayon at nalalasap namin yung kasaganaan mo kahit ang mundo namin ngayon ay puno-puno ng crisis. Amen. Dito ako magtatapos. Sabi po dito, in happy moments, praise God. Amen. In difficult moments, seek God. Hanapin daw natin ang Panginoon. Sa oras daw na mayroong pagsubok ang hirap ng buhay, hanapin natin si God. In quiet moments, worship God. In painful moments, anong sabi? Trust God. And in every moment,